Have you ever wanted to get away from your family because of how toxic they can be? That's what this new Filipino movie unpacks, as it tells the story of a hardworking OFW who slaved away to earn money for his family, only for them to stab him in the back. Producer Oji Diaz joins us this morning via Zoom to talk more about his thought-provoking film, How to Get Away from My Toxic Family, starring Zanjo Marudo and Susan Africa. It's a beautiful day, Mama O. Good morning. Welcome to the show. Yes, it's a beautiful day, Miss Anne at Mr. Paolo. Ayan, ako first time ko sa Billionaire Channel. Oh, yan. First time, and definitely it won't be the last. Maybe next time live na natin interviewin si Mama O, no, Pao? Yes. So let's talk about this new movie of yours na sa tingin ko, majority ng mga Pilipino makaka-relate sa theme ng movie mo, how to, escape yung toxicity ng family, which is parang if you think about the gist of the story, maraming OFW nakaka-relate sa ganon, ano? Yung nagtatrabaho sila ng matindi abroad, and then when they get back, yung situation ng family really breaks their heart. Let's talk about yung premise ng movie, how you were able to come up with this theme, this story, and paano na sulat, how was this brought together, everything? Okay, so umpisa niyan, syempre nanonood ako nung una yung How to Get Away from Murder. Murder, okay. Yeah, Alice Keating, napanood ko yan. Tapos yung How to Earn Millions Before Grandma Dies. Yes. Sabi ko, title pa lang, medyo intriguing na at engaging pa rin. So, sabi ko, gawa kaya ako nitong ganitong klase ng pelikula. Yung title itself, engaging. So, nakaano ako, How to Get Away from My Toxic Family. Doon nabuo yung How to Get Away from My Toxic Family. Anyway, so, ang dami-dami kong kwento na syempre dahil ako yung nag-interview, ako ay isang vlogger, reporter. So, pinag-isa ko na lang yung kwento ng mga kaibigan, paano sila nagdurusa, parang feeling nila, buong buhay nila, obligasyon na yung pamilya nila, at yung parang may mga patago, yung pamilya, yung mga kaanak. So talagang siya, hindi nalalaos yung ganitong tema ng pelikula. Lalo at may tinatawag tayong pamilya. So hindi rin nawawala yan sa pamilya. Kaya buo kami ng kwento tungkol sa isang OFW na pagdating dito ay akala niya maganda yung daratnan niya. Yung pala parang gusto pa siyang itulak mag-abroad. Kaya hindi lang ito kakatawan sa isang OFW, kundi sa mga inaasahan ng mas malaki ng pamilya na naririto. Kung dito nagtatrabaho sa Pilipinas, kung ikaw ang inaasahan ng pamilya, nako. At ang lalo na mga breadwinners, nako, ito ay parte ng pelikulang ito. Alam mo, Mama O, it hits home for a lot of OFWs, I'm sure, a lot of people here in the Philippines as well. But are there any specific real-life inspirations whose story you really drew from na kilala mo na personal or people that you were able to use yung mga talagang experiences nila in the creation of yung story na to? Okay, meron din somehow meron din akong contribution dito bilang ako rin yung breadwinner. Ako yung inaasahan ng lahat, di ba? Hindi ko na lang inilatag dito na syempre old school tayo so Gen X tayo. Kaya nung araw ito baka mag-react ang mga bading ngayon sa henerasyon ngayon. Nung araw kasi yung bading ay sabi salot daw, salot ng bayan, salot sa pamilya, nakakahiya sa pamilya. So parang from yung mga sinasabi nila tungkol dun sa bading, parang mas na-challenge ako para patunayan ng sarili na meron akong pupuntahan, meron akong goal
meron akong ma-accomplish pagdating ng araw. So ito ngayon na-accomplish ko bilang high school graduate, kung saan man ako naroroon ngayon, abay pinagpapasalamat ko talaga. At ako yung naging breadwinner. Mama O, Sa walo, Sa Oo. walong magkakapatid at pang-anim ako, ako yung most of the time inaasahan ng pamilya. Mama O, first of all, thank you so much for sharing all of that. At the same time rin, importante dito yung cast to be able to really showcase yung story na to. And getting Zanjo Marudo coming in, I think coming off a 2-year break from making movies, unang-una, para mo na-convince na pumasok dito si Zanjo? And of course, what side of Zanjo are we seeing sa pelikula nito? Okay, si Zanjo, no, medyo hindi naman kami nahirapan na i-convince siya to accept the role, the movie. Kasi inilatag muna namin sa kanya, sabi namin kay Zanjo, pag ito tinanggap mo, dahil ikaw ang first choice namin, saka pa lang kami kukuha ng mga kapatid mo, nanay mo, para maihawig namin sa mukha mo yung mga kapatid mo. Para Okay. kaya kung mapapanood niyo to pelikula ay mapapansin niyo na halos magkakamukha sila. Kasi para yung feels na magkakapatid, talagang isipin mo magkakapatid kayo, hindi yung kunwari si Sanjo ang kapatid, tapos isa yung ate niya kunwari si Marisa Cal, yung isa si Joshua Garcia. Hindi iisipin ng mga tao na magkakapatid talaga kayo. Kaya kundi umaarte lang kayo sa character na ibinigay sa inyo. Kaya nung inaccept ito ni Zanjo, itong role, doon pa lang kami nag-audition para sa mga kapatid. Kaya kung mapapansin nyo, si Susan Africa hindi naman nalalayo kay Zanjo. Oo. Maging si Richard Kwan. Ayan, parang halos, hindi naman sila sobrang magkakamukha, kundi yung mga kulay nila. Oo, may similarity. Kaya, like what we're seeing right now, na nakikita natin yung trailer on screen, talagang makikita mo, magkakamukha nga talaga sila, no? And you mentioned, yes, Susan Africa, ang pambansang mama ng Philippine showbiz. What was it like working with Miss Susan Africa, Mama O? Well, si Miss Susan talagang, ang binibili mo dyan yung ubo niya Kasi That is so true. Mahal ang ubo niyan. Anyway, so sa mga hindi nakakagets ng ubo, kinuha po siya ng isang brand para ng gamot pang ubo. At kaya sa ubo pa lang mahal na yan. Pero nung pinabasa naman namin kay Miss Susan yung kanyang character, talaga nabusit siya sa kanyang character, pero kailangan niyang yakapin ang character na yon. At kung sinabi nga ni Miss Susan na madalas ang ginagampanan niya yung inaapi na nanay, yung palaban na nanay, dito kasi parang is obviously isa siya sa mga toxic sa family na you will love to hate. Kaya sobrang galing dito ni Miss Susan. Kaya yung mga reaksyon ng mga tao, paglabas nila ng sinehan, lalo na sa international screenings, gusto nilang makita si Miss Susan Africa para sa bunutan. Yan yung mga masasarap na roles, no? Yung mga talagang anti-hero, o yung mga talagang nakakainis in general. Pero Mama O, when we take a look at toxicity, diba? It's in the title. We are talking about toxic over and over again. Ano yung need para sa'yo to be able to talk about toxicity within the family? Kasi alam mo naman, dito sa Pilipinas, napaka-nuclear tayo as a family unit. At minsan talagang, we're too nice sometimes. How important is it to talk about yung toxicity sa loob ng pamilya? Okay. Kung pag-uusapan yung toxicity dito sa family, talagang bawat manonood ay ituturo niya kung sino siya doon. Pero silently lang. Secretly. Kasi syempre hindi naman naaminin ng isang tao na toxic siya Di ba? Lagi na lang ang nakiklaim na
'di ba, pag nagpo-post na yung isang tao na ang toxic na ng family, hindi naman natin alam kung ikaw rin ba toxic, 'di ba? Parang ikaw ang bida sa kwento mo, ikaw ang bida sa post mo. Kaya mo sinasabing toxic ang family mo. Pero hindi natin alam baka ikaw ang toxic. Kaya ang kwento mo ay ikaw ang bida, ikaw ang inaapi. So madalas yung gaslighting. So kaya dito sa pelikula, talagang ipapakita namin dito kung iba't ibang klase ng toxic sa siblings. Lalo na sa nanay na dapat ay nakakakuha ka ng kakampi, ng pag-aaruga, ng pag-iintindi. Pero isa pa pala yung nanay sa toxic. So kaya ang tanong dito ay how to get away from my toxic family. Sinagot ni Sanjo yun sa huli. Okay, okay. Mama O, why do you think, parang when you think about yung mga ganitong situation, nangyayari talaga lagi yan, yung parang financial abuse, napaka-rampant in Filipino families. Lagi tayong, makikita mo yung mga umaasa sa anak nila, di ba? Yung parang mag-train nila o mag-nurse ka, doktor ka para pagka kumikita ka na, buhayin mo na kami, mga magulang mo. Makikita natin yan in a lot of families, di ba? Parang it is a form of emotional financial abuse. Why do you think it's so rampant in Filipino families? Ay, labanan ng mga henerasyon ngayon. Feeling ko lang, Ann, labanan ng mga henerasyon yan. Labanan ng boomer, Gen X, Gen X, millennial, at ng Gen Z. So, nakatalo-talo sila ng mga vision nila, ng outlook nila, ng mga perspective nila in life, nakakatalo-talo. Kung sample lang ito, hanggang ngayon hindi magkaintindihan ang henerasyon ni Mother Ricky at ni Salud sa henerasyon ng mga bakla, ng mga kapatid ng mga LGBTQ panahon ngayon. Alam mo, ako mismo, Gen X na bading, so naiintindihan ko si Mother Ricky tsaka si Mama Rene. Ako rin, naiintindihan ko naman din yung henerasyon ngayon ng mga ka-pride natin, Kaya kung mapapansin mo, medyo sensitive na sa panahon ngayon ang mga kabataan. Nung araw wala tayong inaalalang mental health. Ngayon, number one consideration yung pagsasaalang-alang ng mental health. Yeah. Lalo na ng mga bata. Kung nung araw kami ay binubugahan lang ng nanay, pinapagalitan, oy, anong minumukmuk-mukmuk mo dyan sa sulok? Tumayo ka doon, maghugas ka ng plato, lumiligtas ka lang sa gawaing bahay Oo. Ngayon, pag nakita mo yung anak mo na nagmumukmuk sa isang sulok, mag-aalala ka na, anak, anong nangyari? May umaway ba sa'yo? Meron ka bang nakagalit sa school? Ganyan ka na ngayon kasi ang inaalala mo yung mental health ngayon ng mga bata. Oo. Kaya pag i-issuehan ka ng may mental health din naman kami dati. Bakit feeling nyo kayo lang may mental health? Meron din naman ako. so humahaba yung ating discussion, pero nagtatalo-talo talaga Iba yung nung araw talaga. Yung ibang nung araw talaga, kahit pagalitan ka ng nanay mo, padadalhan mo pa rin yung nanay mo ng sustento o ng ayuda, ng tulong. Kasi pinag-aral ka nila Tama. Pinagtapos ka namin. Ako nag-ano sa'yo ng placement fee mo. So dapat lang bumawi ka. Tsaka ganun talaga ang response. Dapat talaga ganun. Pagtanda namin, kayo naman ang magtatrabaho for us. Nung araw ganun. Tama. Ngayon iba na. At si Iba Mama na, O, kaya lagi ko sinasabi na habang tumatanda ka, dapat nag-iipon ka para sa sarili mo. Para hindi dumating ang araw na aasa ka sa anak mo.
Ganon. Di ba? Mama, it actually brings me to yung next question ko kasi it feels like yung movie na to, baka iba yung message niya to different generations. Yeah. Depending on who's watching, kung kanino sila nakaka-relate sa movie in particular. Sa palagay mo ba, it will be a different message for different generations? Okay. Yung mensahe ko para sa mga henerasyon kasi hindi ko masyadong Yes. Yung mensahe ng pelikula na to. Like, sa palagay mo ba, it will be a different message for every generation? Oh, okay. So, ito ay madalas nangyayari, itong pelikulang How to Get Away from My Toxic Family, ay typical na kwento ng isang pamilya na nasa CDE crowd. CDE market. Oo. Yung talagang pag nakakapag-abroad ang pamilya, ang isang miyembro ng pamilya, nandun yung kanilang yabang, nandun ang kanilang pride, nandun ang kanilang pag-asa na giginhawa ang buhay namin someday dahil yung isang kaanak ko, yung anak ko, yung kapatid ko nandun sa abroad. Makakatulong sila ng bongga sa atin dito sa Pinas, no? Ang hindi nila nalalaman, ang dami ring sinisikreto ng mga nandun sa abroad. Kung anong pagtitiis ang ginagawa nila, kung ano yung ibibili na lang nila ng merienda, itatago pa nila para sa pamilya. Yan yung typical. Pero ngayon, iba na. Talagang hindi. Magtatago na ako ngayon para sa sarili ko. Dahil hindi naman habang buhay, obligasyon ko kayo. So, ang message nitong movie na ito, kung papanoorin natin, ay hindi tayo kailangang umasa ng umasa. Kailangan din may sarili tayong kayod. Pag sumikapan natin at iwasan natin na umasa sa iba. Mas maganda magtrabaho din tayo, may ipon tayo para hindi tayo rin napagmamalakihan, napagsasalitaan, namumura ng taong inaasahan natin palagi. So itong pelikulang ito, merong kaya sabi namin sa mga lahat ng nakakapanood, wag nyo naman please i-spoil yung ending para naman mas panoorin pa ng mga tao. Mama O! Kailangan pakiusap namin. Alam mo, excited na ako. Feeling ko, I'm going to cry buckets. Talagang iyak ako ng bonggang-bongga pag napanood ko itong pelikula mo. Why don't you invite our viewers to catch your movie on July 29, ang premiere, correct? Okay. So, ang aming showing ay July 30. Okay. Exclusive sa SM Cinemas. Yes, pwede kayo magdala ng panyo, ng tissue. Tuwalya, I think, Mama O. Yes, oo. Tsaka, pwede rin kayong magngit-ngit sa mga characters, manggigil. Huwag nyo lang hahantingin si Susan Africa, si Richard Kwan, at yung ibang kapatid. Oo. Meron kasing isang nasa audience na gusto silang makita, gusto silang tirisin. Sabi ko, huy, karakter lang nila yan. Ginampanan lang nila yan ng buong musay. Para magalit ka sa kanila, ibig sabihin nagampanan nila yan. Oo. Na maayos, napaniwala ka nila. Pero in real life, mababait yung mga nasa cast. Kaya sana yung lalo na mga Gen Z manood tayo nito, no? Para magkaroon tayo ng idea kung ano yung pwede nating gawin kapag meron na tayong toxic na family. Yeah. Doon din mismo syempre sa mga mga nanay, no? Para maiwasan nating maging Susan Africa. Thank you so much, Mama O. Maraming salamat. July 29 po, yung premiere namin sa SM North EDSA. Alright. Mama O, sana yun. next July time... 30 naman, SM Cinemas. At ang alam ko ay open na ang ticket selling online. Perfect. Alright. Thank you, Ayan. Mama O. Sana next time ma-interview ka namin ng live. But thank you so much for your time. OG Diaz, Maraming ladies and salamat. gentlemen. Thank you so much, Paolo and Ann. Sa susunod na live ako dyan para makita ko naman kayo in person, lalo na si Paolo. Walang mali siya. Mama O, I can't wait to see you in person. Cannot wait. I'll give you a big hug also. Maraming salamat. Thank you. Maraming salamat. Thank you.